Makikita natin na tila nga punyal ang patungo sa pusit. Hindi naman ito naiwasan ng pusit ang atake ni Silverwing Mars dahilan upang maslice ang mga galamay nito. Nakita naman ni Long San ang mga pangyayari, kaya nakangiti itong nagsabi na ganoon daw pala na ang bloodline ng hindi normal na tao ang siyang may kaya na lumaban sa weapon na ito. Nagsabi pa ito na maging siya ay may dugo ng dragon bloodline. Kaya iniabot nito ang bata kay Care at nagsabi ito na pakibantayan daw ito para sa kanya. Antayin daw siya hanggang matapos niya ang dalawang pusit na ito. Samantala ang dalawang pusit ay umatake ito pabalik sa dalawa at ating makikita na medyo napa-atras sila dahil sa lakas nito. Si Silverwing Mars ay naramdaman nito ang lakas ng mga pusit, kaya napasabi ito na kahit daw hindi sila naapektuhan sa blood ramdam naman nila ang lakas ng mga ito. Bukod pa dyan ay sa kanyang palagay na mahihirapan sila ni Ox King Hercules na tapusin ang dalawang ito. Dahil dito ay lumingon siya kay Shu Han at nagsabi ito na batid niya na mayroon itong paraan, kaya tinanong niya ito na kung may hinihintay daw ba ito. Hindi naman kaagad sumagot si Shu Han bagkus ay lumingon ito kung nasaan ang bata. Ang bata naman ay tila nagulat ito ng bahagya sa titig ni Shu Han. Habang patuloy ang pagtingin ni Shu Han sa bata ay nagsabi ito na wala siyang gagawin aksyon ngayon dyan, dahil ang miyembro ng Long family ang siyang tatapos sa dalawang tungaw na yan. At habang nakatitig ito sa umiiyak na bata ay nagsabi muli ito na mayroon pa siyang ibang dapat na gawin. Samantala nakangiti naman itong si Long San at nagsumigaw ito reverse dragon transformation. Kaya mabilis na din itong nagpalit ng anyo at naging kulay bughaw na dragon ang tila kumikinang ang buo nitong katawan. Ilang sandali pa ay tumingin na ito sa dalawang pusit at nagsumigaw pa ito na ang lakas daw ng mga loob nito na galitin siya, kaya nagyabang na ito sa kanila at tatapusin niya daw itong dalawang pusit ng ilang segundo lang. Nakita naman ni Liang Kankan ang pagpalit anyo ni Long San, kaya namangha ito at hindi makapaniwala na tunay daw talagang nagpalit anyo ang taong ito patungo sa isang dragon. Muli pa itong nagsabi na halos parehas daw ng kakayahan itong tungaw at si Long Aotian. Dagdag pa nito dahil siguro ito sa kanilang Long family bloodline kaya iisa lang ang kanilang skill. Samantala si Shu Han din ay seryosong pinagmamasdan ang mga nangyari, kaya nagsabi ito sa kanyang isipan na ang kakayahan ng Long family ay hindi kayang isipin ng isang tao kung gaano ito kalakas. Kaya ito ang pinanghahawakan ng Long family sa matagal na panahon na sila ang numero unong pamilya pagdating sa cultivation. Ang eksena ay napunta kung papaano madaling tinapos ni Long San ang isang pusit na halos sumabog ang ulo ng pusit dahil sa lakas ng atake nito. Nakita naman ng mga tungaw kung papaano tapusin ni Long San ang pusit, kaya nakangiti ang mga ito at nagsabi pa ang isa na napaka-powerful daw nito. Sambit pa ng isa dahil sa pag-transform nito sa pagiging dragon ay nawala ang bisa ng blood si kay Long San, at hindi pa yan dahil naging malakas din daw ito. Ang mayabang na si Long San ay lumapit ito kay Lu Yanzi at tumatawa. Nagpahayag ito kung sa ganitong kalagayan daw niya ay mag-join na daw ba itong si Lu Yanzi sa kanya. Dagdag pa nito kung sakaling sasama ito ay pinapangako niya na wala na itong aalalahanan pa. Ilang sandali lang ay muli pa itong umatake, at mabilis lang din ito pinatay ang isa pang pusit gamit ang kamay nito na tumagos sa katawan ng pusit. Isang core naman ang hawak ni Long San na galing sa kanyang pinatay na pusit. At nang makita ito ng ibang tungaw ay naging masaya ang nga ito dahil tinalo na daw ni Long San ang dalawang demonic clan at ligtas na daw sila. Ang isang tungaw naman ay nagpahayag na si Long San daw ay makapangyarihan at maging ang Tianjin College ay makapangyarihan din sa ganitong kritikal na sitwasyon. Kaya kung pagbasihan ay ang estudyante galing sa Tianjin College ang siyang magkamit ng karangalang ito. Nagparinig naman ang isa kay Green Tooth na ang genius daw ng Qingbei College ay nagpakita daw dito ngunit naging wala naman daw itong silbi. Makikita naman natin ang inis ni Green Tooth dahil sa pagpaparinig ng tungaw na ito sa kanya. Kaunting kaalaman lang mga tungaw, ang lang ng lahat ay si Green Tooth ang genius ng Qingbei College. Hindi pa siguro nila alam kung paano nilampaso ito ni Shu Han noong naglaban sila sa entrance exam. Balik tayo sa kwento, nagalit naman si Green Tooth sa mga tungaw at binalaan niya ito kung sino daw ang pinaparinggan ng mga ito. Muli pa itong nagsabi na talagang hindi lang siya gumawa ng galaw ngayon. Kaya huwag daw sila samantalahin ng mga taga Tianjin College. Samantala mabilis naman na inihagis ni Long San ang core patungo kay Lu Yanzi at nagsabi na para daw ito sa kanya.
Dagdag pa nito na makakatulong ito sa kanyang hinaharap na cultivation. Seryoso lang naman na pinagmamasdan ni Lu Yanzi ang pil na patungo sa kanya na tila hindi ito interesado sa bigay ng tungaw. Nakita naman ni Liang Con ang mga nagaganap, kaya may pangungutya itong sinabihan si Shu Han na may balak daw agawin ng Longsan ang kanilang presidente na si Lu Yanzi, kaya tinanong niya ito kung wala daw ba itong gagawin. Nagtaas kilay lang naman si Shu Han sa mga sinabi ni Liang Con at tila nahihiya ito. Agad naman nag-utos si Shu Han kay Liang Con na umalis na ito at maghanda sa paparating na laban. Dahil sa sinabi ni Shu Han ay gulat naman na nagtanong si Liang Con kay Shu Han, bakit pa daw sila maghanda batid naman nila na patay na ang dalawang pusit. Makalipas ang ilang sandali ay biglang sumigaw ang dalawang tungaw dahil sa kanilang naramdaman. Makikita natin na tila may mga likidong lumalabas sa kanilang mga balat na kulay pula. Ang likidong pula pala ay ang kanilang mga dugo at nagtipon ito sa itaas na naghugis bilog na lumalaki pa ito dahil sa mga naiipon nitong dugo. Napasigaw naman ang ibang estudyante dahil ang dugo at enerhiya daw nila bakit kusang umalis sa kanilang katawan. Ilang sandali pa ang lumipas ay naging dalawang hugis bilog ang mga dugo na lumutang sa ere. At ang bilog na dugo ay muling nag-anyo na pusit, maya-maya pa ay muling dalawang pusit ang lumabas sa eksena. Dahil dito ay nagulat ang mga nakakita dahil ang Demon Clan daw ay muling nagpatawag ng panibagong pusit. Ang bagong pusit ay muling nagsalita na mga hangal daw ang mga tao, dahil ang tunay daw na ang treasure na ito ay talagang makapangyarihan na hindi tulad ng kanilang iniisip. Kaya nagsumigaw na ito na ang dito daw sa loob ng Blood Sea ay nagiging immortal na sila. Kahit napatayin nila ng patayin ang kanilang katawan ay patuloy pa rin itong magpapadala ng mga demon dito. Maya-maya pa ay kaagad na muling kumuha ng dalawang tao ang mga pusit at nagsusumigaw na sila daw ang kanilang mga pagkain ngayon. Ngunit sa kabutihang palad ay mabilis naman na slice ni Silverwing Mars ang mga gala may dahilan kaya nakawala ang mga tao sa mga ito. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Ox King Hercules para sumugod kay mabilis na itong nagtungo sa pusit gamit ang mga sungay nito. Kaagad naman tumilapon ang pusit papalayo nang tamaan ito ng atake ni Ox King Hercules. Maging ang Blue Dragon na si Long San ay naghanda na din ito ng kanyang atake gamit ang bilog na aura. Kaagad din naman ito pinakawalan patungo sa isang gala may nakapulupat na tao. Hindi pa dito nagtapos dahil mabilis na din itong sinugod ang isang pusit. Kaya nang mahawakan niya ito ay muling nagyabang itong si Long San na ang lalakas daw ng mga loob nito na pumatay ng mga tao sa kanyang harapan, kaya katapusan na daw nila ngayon. Tumawa naman ang pusit at kinutya si Long San na ano daw ang kanyang pake kung nahuli siya nito, dagdag nito na wala daw itong kakayahan na patayin siya. Sa sinabi ng pusit ay lalong nagalit itong si Long San at hinawakan nito ng mahigpit ang pusit sa sobrang galit na nararamdaman nito. Nagsabi pa ito na tunay daw ba na hindi niya kaya silang patayin. Isang tungaw naman ang pumipigil kay Long San at pinahihinto nito na patayin ang pusit dahil kung mapapatay niya ito ay muling mababawasan ang kanilang mga vitality. Tiningnan naman ni Long San ang mga tao sa kanyang ibaba at napagtanto nito na tunay nga dahil kung mapatay niya ito ay muling hihigop ng dugo at lakas upang muling mabuhay. Nalipat ang eksena kung saan ay mayroon mga tila isang kidlat ang bumulusok sa harapan ni Li Keishan, ang mga nilalang pala na may gawa noon ay ang Dream Family, at ang pangalan ng nasa unahan ay si Dream Radiance na siyang pinuno ng Dream Family. Nagtanong ito kay Li Keishan kung ang na daw ang sitwasyon. Sumagot naman si Li Keishan kay Master Dream na ang sitwasyon daw ay may kakaunting aberya. Hindi nila inaasahan na ang tunay pala na pakay ng mga Demon Clan ay patayin ang kanilang mga genius na estudyante. Tumingin naman si Li Keishan sa kulungan, at muling nagsabi na sina Miss Meng at ang lahat ng genius na estudyante na galing sa Tianjin at Qingbei College ay nasa loob na trap sa Endless Blood Sea na yan. Dagdag pa nito na mayroon pa daw real treasure sa loob nito. Nagsalita naman si Master Dream na maglaan sila ng pera para dito, kaya tinanong nito Li Keishan kung may nakita na daw sila na senyales sa kinaroroonan ni Black Dragon King. Humawak lang sa ulo si Li Keishan at nagsabi na wala silang mahanap dahil naunang makulong ang mga estudyante na ito kaya mas pinagtuunan nila ito ng pansin. Dahil sa mga pahayag ni Li Keishan ay tila nag-isip itong si Master Dream, sinabi nito na ang kanilang Dream Clan ay hindi pa kailanman nagkakamali sa mga impormasyon na kanilang nasisagap. Kaya nagtaka itong nagtanong kung bakit tila wala daw dito ang Black Dragon King na iyon.
Si Li Kaishan naman ay narinig nito ang mga sinabi ni Master Dream, kaya tinuro nito ang loob ng kulungan at nagsabi na kung ganoon ay mayroon sa mga tao sa loob ang nagkunyari at ito ay si Black Dragon King, tama daw ba? Samantala napupunta sa loob ng kulungan ang eksena, habang kaharap ni Silverwing Mars at Ox King Hercules ang isa sa mga pusit ay nag-aalala na nagsabi si Silverwing Mars kay Shuhan na kung wala na daw ba ibang paraan para makaalis sila dito. Si Longsan naman na patuloy pa rin na hawak ang isang pusit ay naiinis na ito dahil ang pusit na mismo ang nakikiusap na patayin na daw siya nito. Kinutya niya pa si Longsan na duwag daw ito. Dahil ugali ng mga Long family ang map icon, kaya hindi na ito nakapagtimpi pa at mabilis na nitong hiniwa sa gitna ang maingay na pusit dahilan ay nahati ito sa dalawang party. Nakita naman ng mga tungaw ang ginawa ni Longsan kaya baka sa kanilang mga pagmumuka ang pag-aalala dahil alam na nila ang susunod na mangyayari. Ang isang tungaw ay nakapagsabi pa ito kay Longsan na dapat daw hindi na ito pumatay pa ng pusit. Samantala sa ginawa ni Longsan ay muling humigop ng mga dugo at lakas dahilan unti-unting nabubuo sa itaas nila ang kulay pula na likido. Lalo pang lumakas ang paghigop sa lakas dahil bumalik na sa dating anyo sina Silverwing Mars at Ox King Hercules. Habang nanghihina si Silverwing Mars ay nagsabi ito na hindi na daw maganda ang nangyayari sa ngayon, dahil lalo pang lumakas ang Blood Sea na ito, na maging ang kanyang paranormal na bloodline ay naaapektuhan na sa lakas ng kapangyarihan ng Blood Sea. Napansin naman ito ng pusit ang paghinto ni na Silverwing Mars at Ox King Hercules, kaya kaagad na din itong umatake kay Ox King Hercules dahilan ay tumilapon ito dahil sa lakas ng atake nito. Maging si Silverwing Mars ay mabilis na din itong napuluputan ng galamay ng pusit, at nagsabi pa itong pusit na masarap daw na pagkain itong si Silverwing Mars. Bago ko ituloy ang kwento ay mayroon muli isang tungaw na nagbahagi ng kanyang spiritual fruit sa inyong lingkod noong nakaraang video. Maraming salamat na marami Idol XL Wangbo, sana ay huwag kang magsawa na magbahagi ng iyong spiritual fruit sa amin. Muli salamat Lodi. Lumapit pa ang pusit kay Silverwing Mars at nagsabi na mamatay na ito dahil hanggang naririto sila sa loob ng True Treasures na Blood Sea ay hindi sila magagapi. Samantala biglang may tumalon na isang nilalang, at ating makikita na si Shuhan pala ito at binigyan niya ng isang hampas ang pagmumuko ng pusit gamit ang maliit nitong tutoy, ay mali gamit ang maliit nitong palakol. Sa lakas ng hampas ni Shuhan ay kaagad nang bumulagta sa sahig ang pusit, at habang nasa ere si Shuhan ay napag-isipan nito na ang mga pusit na ito ay hindi naman talaga malalakas. Na sa kanyang palagay ay nasa core formation lang ang mga level ng mga ito. Bukod pa dyan ay ginagamitan nila ng True Treasures para maging mas malakas pa sila. Ngunit naging seryoso na si Shuhan na tila hindi pa ito ang tunay nilang lakas sa misyon na ito. Samantala tumawa naman ang pusit dahil kahit daw 1,000 pa daw siya patayin ni Shuhan ay muli lang daw siyang mabubuhay. Dagdag pa nito na kung patuloy siyang mabubuhay ay lalo pang nauubos ang mga life force ng mga tao na nasa loob ng kulungan. Ngunit ang kay-abangan ng pusit ay tila magwakas na, dahil nagulantang ito sapagkat ang kanyang katawan ay tila may mga kakaibang sugat. Kaya napatanong ito kung ano daw ba nangyari sa kanyang katawan. Ilang sandali lang ay sumabog ito na parang isang fireworks na tuluyan ang natapos ang kahibangan nito. Gulat naman ang mga tao dahil hindi daw muling humigop ng dugo ng mapatay ang demon. Nakangiti namang sumang-ayon ang isa dahil tila hindi ba daw muling nabuhay ang pusit at tuluyan na talagang namatay. Pinaliwanag naman ni Shuhan kung bakit daw paulit-ulit nang nabubuhay ang dalawang pusit na ito. Dahil ang napapatay lang daw ay ang kanilang mga physical bodies, ngunit ang kaluluwa nila ay hindi tuluyan nawawasak kaya palagi itong nabubuhay. Dagdag pa nito na ang True Treasures na Blood Sea ay may kakayahan na muling mabuo ang mga katawan nila kung sila ay mapatay. Ngunit ibahin daw nila ang kanyang palakol na Hongmeng Hatchet dahil kaya nitong patayin ang katawan at ang kaluluwa ng demon na ito. Kaagad pang muling binigyan ni Shuhan ang isang pusit ng matamis na hampas ng pagmamahal. At sa kanyang isipan ay muli itong nagsabi na ang True Treasures na Blood Sea ay hindi kaya na muling isaayos ang kaluluwa kung ito'y nawasak na. Pinaliwanag pa nito na ang Hongmeng Hatchet niya ay pwede pang ma-infinite evolution. At ang pinakamadaling gawin para daw sa pag-evolve ay ma-fuse ito sa iba't ibang uri ng divine weapon at treasure. Sa mga nakita na kaganapan ni Liang Con, lumabas na ang tunay nitong talent,
sinabihan niya ang mga taga Tianjin College na kung sino daw kanina ang nangmamaliit sa kanyang brother Shu Han. Habang galit ang mga pagmumuka ng mga taga Tianjin College ay lalo pang inasar ni Liang Konkon, nagsabi ito na sila daw ay wala man lang napatay na mga halimaw. Samantala ang kanyang brother Shu Han ay mabilis lang daw nitong pinagpapatay ang mga halimaw. Samantala sumigaw naman itong si Master Dream at tinatawag nito si Kir. Gulat naman si Kir na tinatanong niya ang kanyang tatay kung bakit daw ito naririto. Binalaan naman ng matanda si Kir na mag-ingat daw ito, dahil isa sa mga tao sa loob ng kulungan ay si Black Dragon King. Sa mga narinig ng nasa loob ng kulungan ay halos nagulantang lahat sa gulat at tumingin ito sa bata na hawak ni Kir. Ilang sandali lang ay mabilis na din na lumayo ang mga tao sa bata, at ang bata naman ay naiwan sa gitna na walang malay kung anong nangyayari. Maya-maya pa ay umiyak na itong bata at nagtatanong kung bakit daw lahat nakatingin sa kanya. Ngunit tila hindi naaawa ang mga tao, dahil siguro daw na ito si Black Dragon King ito at nagkunwari lang daw itong bata. Dagdag pa ng isa na kasamahan daw ito ng dalawang matanda, kaya isa rin itong halimaw. Kaya habang lumalapit si Shu Han sa bata ay nagsumigaw ang mga tungaw na agad na daw nitong patayin ang bata, at huwag na daw nitong hayaan pa na muling mabuhay. Habang pinagmamasdan ni Shu Han ang bata ay napaisip ito na ang lakas kaya ng Black Dragon King na iyon ay kakaiba. Dahil tila hindi niya ito maramdaman ang presensya nito. Ang bata naman ay lalo pang umiiyak at takot at tinanong nito si Shu Han kung ano daw ang gagawin niya sa kanya. Ang mga tungaw naman ay patuloy pa rin ang pagsabi kay Shu Han na tapusin na daw nito ang bata na iyan dahil magaling daw itong magkunwari. Dagdag pa nito para makita na daw nila kung tunay daw na si Black Dragon King ito. Agad naman naghanda si Shu Han ang isang pag-atake. Kaya inampas niya ito at kasabay ang pagtingin sa ibang direksyon, lumampas lang sa ulo ng bata ang palakol dahilan ay nagulat ang bata sa kanyang nakikita. Ilang sandali lang ay patungo na ito kay Mr. Wei na gulat itong pinangmamasdan ang palakol na patungo sa kanya. Dahil dito ay isang malakas na liwanag ang ating makikita sa katawan ni Mr. Wei dahilan para tumilapon ito. Dahil sa mga ginawa ni Shu Han at walang nasabi ang iilan na mga tao at gulat lang ang mga ito at hindi makapaniwala na magagawa iyon ni Shu Han. Maging si Kir ay gulat din itong tinatanong si Shu Han kung ano daw ang pinaggagawa nito. Bakit daw nais nito patayin si Brother Wei? Hindi naman nagsalita si Shu Han at nakatingin lang ito kung nasaan si Mr. Wei. Ilang sandali lang ay kaagad ng pinaligiran si Shu Han ng mga taga Dragon Guard. Galit naman na nagtanong ang isa kung bakit daw nito pinatay ang commander ng Dragon Guard. Ganun pa rin ang reaksyon ni Shu Han, kalmado at pinagmasdan lang ang mga kapaligiran. Ilang sandali lang ay mabilis na din tinutok ng mga guard ang kanilang mga sibat kay Shu Han at pinapaliwanag nila si Shu Han sa kanyang ginawa. Ngunit tumingin lang si Shu Han sa nakabulagta na si Wei at nagsabi ito na huwag na itong magpanggap pa na patay. At tinawag niya itong Black Dragon King. Sa isipan ni Shu Han ay nagsabi ito na itong si Black Dragon King ay isang great demon, at ang kanyang Hongmeng hatchet ay kaya lang pumatay ng maliit na mga demon. Bukod pa dyan siya ay nasa loob ng True Treasures na Blood Sea kaya hindi siya naniniwala na mapapatay niya ito ng isa lang atake. Dahil dito ay nagulantang naman ang mga guard dahil ang tinukoy na Black Dragon King ay ang kanilang Commander Wei, nagkunwari lang daw ba talaga ito? Habang pinagmamasdan nila ang dagwang katawan ni Wei ay nagsabi ang isa na hindi siya makapaniwala dahil kasama nila ang kanilang commander para sa misyong ito. Nagsalita naman si Long San at pinakalma ang lahat. Sinabi nito na matapos mamatay ang isang demon ay babalik ito sa tunay nitong anyo. Dagdag pa nito na maghintay lang daw muna sila ng ilang sandali at kanila daw itong obserbahan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay dumaan na ang ilang minuto ay tila walang pagbabago ang nagaganap sa katawan ni Mr. Wei. Kaya ang isang guard ay nagsabi na hindi daw nagbago ang anyo ng kanilang Commander Wei. Dahil dito ay sumigaw na ang One Eye na pinatay daw ni Shu Han ang kanilang Commander Wei na wala man lang paabi. Kaya tinanong pa nito si Shu Han kung ano pa daw ang masasabi nito. Nagpaliwanag naman si Shu Han na si Black Dragon King daw ay pwedeng mag-resurrected, at ang corpse ay natural na hindi ipapakita ang tunay nitong anyo. Nakangiti namang nagsalita itong si Long San na kung ganoon daw ay si Commander Wei daw ay naatay sa vein.
Kung sabagay wala naman paraan para ma-verify kung ito nga daw ba si Black Dragon King. Maya-maya pa ay galit ng sumugod ang mga guard at nagsusumigaw na patayin daw nila si Shu Han. Ang isa naman ay nagsabi na ang lakas daw na loob nitong lumaban sa kanila, dagdag pa nito na magiging kalaban daw ni Shu Han ang 100,000 na mga Dragon Guards under heaven. Habang pasugad ang mga ito ay may sumigaw sa labas ng kulungan at pinahihinto ang mga ito sa kanilang binabalak. Dahil dito ay tumigil ang mga ito at tumingin sa lokasyon kung saan naruroon ang nilalang na nagpaghinto sa kanila. Isang Commander Wei ang nakita ng mga ito kaya hindi sila makapaniwala dahil isang din daw Commander Wei ang naruroon sa labas ng kulungan. At nang nakalapag na ito sa lupa ay sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na tama daw si Shu Han na ang nasa loob daw ng kulungan ay isang fake. Nagtanong naman si Li Kaishan kay Master Wei kung ano daw nangyari sa kanya. Sumagot naman ng mabilis si Mr. Wei na habang papunta siya dito kanina ay may mga humarakang sa kanya. Kaya muli pa itong nagsabi na ang isang yan sa loob ay fake. Sa mga sinabi ni Mr. Wei ay tila wala nang malulusutan pa ang nagkunwaring si Mr. Wei, kaya napangiti na lang ito habang nakahiga. Maya-maya pa ay tumawa na ito ng malakas, ilang sandali lang ay may mga itim na aura na hugis dragon ang pumapalibot sa kanyang itaas. Samantala makikita naman natin ang sobrang pagkagulat ng mga tao dahil hindi sila makapaniwala na ito daw ba ang tinatawag nilang Black Dragon King. Samantala nakangiti naman si Black Dragon King at sinabihan niya si Shu Han na lahat daw ng mga naganap ay nakaplano na ng matagal at siya ang may gawa ng lahat ng plano, kaya naging maayos at flawless ang mga kinalabasan ng lahat. Ngunit naging seryoso itong tinanong si Shu Han ni Black Dragon King kung papaano daw nito nalaman ang kanyang pagkakilanlan. Seryoso naman na tinawag ni Shu na hangal at walang alam. Pinaliwanag ni Shu Han kung papano, una daw ay nagpakita ang Demon Clan bago sila matrap dito sa loob ng kulungan, samantala ikaw ay nagbigay kaagad ng utos na umatake at upang siguruhin ang mga maliliit na demon. Kaya sa umpisa pa lang daw ay ang mga demon ay medyo may karamihan ng bilang. At nagutos ito ng magkakahiwalay na paglalaban ngunit madali at mabilis lang natapos nila ng mga demon. Dagdag pa ni Shu Han na hindi daw ganito ang mga galawan ng isang tunay na commander. Sa mga sinabi ni Shu Han ay nagtanong naman si Black Dragon na kung yun lang daw ba ang naging basihan nito. Muling nagpaliwanag si Shu Han na ang pangalawa naman daw ay nilabanan niya ang 2 pusit kanina lang, ngunit nagsabi ito hindi nito makapag-perform ng kanyang lakas dahil sa blood sea na ito. Kaya doon pa lang ay nagduda na siya dahil nakita na niya kung papaanong makipaglaban at alam daw nito ang tunay na lakas ni Mr. Wei. Bukod pa dyan ay ang ipinakita mo kanina na pag-arte ay hindi kahanga-hanga. Dahil sa mga sinabi ni Shu Han ay lalo pang tumawa si Black Dragon King at nagsabi ito na hindi niya akalain na matutuklasan ng kanyang katunggali ang kanyang mga plano. Ngunit kaagad na itong itinaas ang kanyang 2 itlog ay mali ang 2 kamay at nagsusumigaw na wala daw siyang pake kung nahulaan nila ang kanyang mga plano. Nagsabi pa ito na kahit gaano man matalino ang kanyang katunggali, ngunit tinitiyak niya na walang makakatakas sa kanyang gagawin ngayon na kung tawagin ay Clutches of the Predator. Isang malaking aura naman ang namuo sa ibabaw ni Black Dragon King na tila nagiging hugis bilog ito. Maya-maya pa ay hinihigop na pala ang mga dugo ng mga tao at halos namumutla na ang isa na nagsabi na napakalakas daw ng pag-drain ng kanyang dugo. Kaya nagsabi pa ito na hindi na daw nito kakayanin pa. Habang naghanda ang tungaw sa pag-atake ay nakangiti itong tumingin kay Care at nagsabi na bukod sa pagpatay sa mga genius na estudyante ay ang isa pa niyang pakay ay maging asawa niya ito. Dahil sa mga sinabi ni Tungaw ay makikita naman natin ang pagkagulat ni Meng Care at hindi ito makapaniwala sa mga sinabi ng Tungaw na si Black Dragon King. Nakangiti pa itong si Tungaw na kung papayag ito na maging asawa niya ay kaagad niya itong pakakawalan niya mismo. Bukod pa dyan ay ibibigay niya itong true treasures na ito bilang isang regalo. Tinanong niya pa ito kung ano daw sa palagay nito ang kanyang magandang alok. Sa mahabang paliwanag ni Tungaw ay pag-alit lang na sumagot si Meng Care na managinip na lang daw ito. Samantala ang tatay ni Meng Care ay galit na galit at binalaan niya si Tungaw na huwag daw nito gagalawin ang kanyang anak kahit hawak man lang dahil uubusin niya ang buong lahi ng kanyang clan. Sa mga narinig ni Tungaw ay nakangiti itong sinabihan si Master Meng na wala daw ito sa lugar para pagbantaan siya. Dagdag pa nito na subukan muna nitong sirain ang true treasures bago dahil walang silbi ang mga pagbabanta nito sa kanya.
Maya-maya pa ay mabilis na itong sumugod patungo kay Meng Care upang kunin ito. Kaya isang hugis kamay na itim na aura ang patungo sa kinatatayuan ni Meng Care. Kaagad din naman na mabilis patungo ang hugis kamay na ito at ating makikita na hinarang ni Kik ang kanyang dalawang kamay para sanggain ang itim na aura. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay mabilis lang na binitbit ni Shuhan si Meng Care paitaas para iwasan ang atake ng tungaw. Masaya naman na pinagmamasdan ni Meng Care si Shuhan dahil muli na naman siya nito iniligtas. At mahinahon itong tinawag ang pangalan ng ating bida. Samantala dahil hindi nakuha ni Manyakol Black Dragon si Meng Care ay nakita nito si Luyanzi na nasa kanyang harapan at nagsabi ito na marami daw ang mga magagandang babae dito sa loob ng kulungan. At habang pinagmamasdan nito ang walang imik na si Luyanzi ay nagtanong itong Manyakol na linya ano daw pangalan nito. Muli pa itong nakangiting nagsabi na ang ganda daw nito ay katulad kay Meng Care, kaya bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon para maging pangalawa niyang asawa. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay galit na nagsabi si Luyanzi na managinip na lang daw ito. Tila ganun din ang sinabi ni Meng Care kanina kay Manyakol. Dahil sa mga narinig ni Tungaw ay naglabas na ito ng ketekot takot na aura at nagsusumigaw na ang mga tao daw ay mga ungrateful, kaya target sila ng lahat ng mga iba't ibang nilalang dahil dito. Sa galit ng Tungaw ay isang malakas na atake ang patungo kay Luyanzi na kulay itim na aura na naghugis kamay. Nabahala naman si Luyanzi dahil daw sa Endless Blood Sea na ito ay hindi niya makuha magamit ang kanyang cultivation dito sa loob. Nakita naman ito ng tipaklong na si Long San at nagmadali itong hamarang sa atake ng Tungaw. At nagsusumigaw pa ito na ang lakas daw ng loob nitong saktan ang babaeng kanyang minamahal. Sana all may minamahal. Ilang saglit lang ay muli itong nag-anyo na isang dragon at nagsabi na tingnan daw nito ang dragon ng kanilang pamilya na siyang papatay sa iyo. Sa mga narinig ni Black Dragon King ay malakas itong tumawa at nagsabi ito kay Long San na sarili pagrespeto lang daw ang pinagsasabi nito. Kasabay nito ay dinagdagan pa ng Tungaw ang kanyang puwersa na pag-atake. Dahil dito ay binalot ng maitim na aura ang buong katawang dragon ni Long San sanhi ay napahiyaw ito sa sakit. At muling ngumiti itong Tungaw at sinabihan niya si Long San na kahit maliit ito na dragon ay naglakas loob pa rin itong tawagin ang kanyang sarili na real dragon. Maya-maya pa ay sina Ox King Hercules at Silverwing Mars naman ang hamarang sa atake ng Tungaw at ating makikita na may malaking hugis kamay ang nasa kanilang harapan. Habang umaatake ito ay nagsabi itong si Tungaw na bakit nila ginalit ang katulad niyang impure hybrid. Dahil dito ay maglabas na ito ng tatlong hugis kamay na aura patungo kina Ox King Hercules, Luyanzi at kay Silverwing Mars. Maya-maya pa ay hindi naman naiwasan ng dalawa ang atake at sinalo nila ng buo ang atake ng Tungaw dahilan upang matilapon sila pabalik. At habang ang isang kamay na aura ay patungo na ito kay Luyanzi. Nagsusumigaw pa ang Tungaw na ang magustuhan daw ng hari ay mananatili itong pagmay-ari ng hari. Dahil hindi mag-alaw si Luyanzi ay tinanggap na lang nito ang kanyang katapusan. Kaya magiliw itong pumikit at walang bahid itong takot na tinanggap ang atake ng Tungaw. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nagulat si Luyanzi at hindi nakarating sa kanya nag-atake ng Tungaw. Nakita naman nito ang isang palakol na mabili na hiniwa ang kamay na aura dahilan para hindi ito umabot kay Luyanzi. Ilang sandali lang ay tumayo na sa harapan ni Luyanzi ang ating bida na hawak na nito ang kanyang palakol. Makikita naman sa ekspresyon ni Luyanzi ang pagkagulat dahil sa mga pinaggagawa ng ating bida. Maya-maya pa ay nagalit itong si Luyanzi kay Shuhan at pinapaalis niya ito dahil hindi niya daw kailangan tulungan siya ng ating bida. Samantala ang eksena ay napupunta kay Long San na pinabagsak na din ito ni Black Dragon King sa pamamagitan lang ng kulay itim na aura ang kanyang ginamit upang talunin niya si Long San. Ilang sandali pa ay muling nakangisi itong Tungaw at nagsabi na dahil sa treasures na ito ay siya ang King God dito. Dagdag pa nito na ang mga nasa level lang ng core formation stage ay hindi sapat para wasakin ang ganitong formation. Kaya kaagad na muli itong umatake at tinawag na brat si Shuhan. Maya-maya pa ay nakatayo lang ang ating bida na pinagmamasdan ang atake ni Tungaw na tila wala itong balak na iwasan. Dahil sa ginawa ni Shuhan ay muling nagsusumigaw ang Tungaw na ang mga bayani daw ang siyang unang namamatay. Tumilapo naman si Shuhan ng malayo dahil sa lakas ng atake ng Tungaw.
Samantala sa labas naman ng kulungan ay nag-utos itong si Master Meng kay Li Keishan na mag-isip na daw ito ng paraan para mailigtas ang mga nasa loob ng kulungan. Nagsalita naman si Li Keishan na ang level daw ni Black Dragon King ay nasa spirit refining stage o mahigit pa, bukod pa dyan ay pinalalakas pa ito ng True Treasures, kaya mas lalo pa itong lumakas. Dagdag pa nito na kung hindi nila mawawasak ang True Treasures ay tiyak niya na lahat ng nasa loob ay mawawalan ng buhay. Pinagpawisan na itong nagsalita muli si Li Keishan na sa kanyang palagay ay wala silang maitutulong sa ngayon, dahil kung puwersahan naman nilang sisirain ang True Treasures na ito, ay lalong manganib ang buhay ng mga tao sa loob dahil sa lakas ng pressure na kanilang matatamo. Dahil sa mga narinig ni Master Meng ay sinigawan nito si Li Keishan at binalaan nito na kung mayroon mangyari sa kanyang anak na si Meng Care, ay mananagot daw ito at ang buong Spiritual Energy Investigation Bureau. Si Li Keishan ay hinawakan nito ang kanyang sunglasses at seryosong sinabihan si Master Meng na wag daw nitong isisi sa kanya ang lahat-lahat ng mga nangyari ngayon, dahil kahit itaya niya pa ang kanyang buhay ay gagawin niya ito, para makapagligtas lang siya ng buhay na nasa loob ng kulungan. Ang eksena ay napupunta sa isang nilalang na samuka ng dugo at pinipilit na tumayo. Ito pala ang ating bida na si Shu Han na tila napinsala ito sa ginawa na pag-atake ng tungaw sa kanya kanina. At habang nakatayo ito ay sumagi sa kanyang isipan na itong si Black Dragon King daw ay ang kauna-unahang king level na nagpakita matapos ang Spiritual Energy Revival. At mayroon na din itong level na Profound Cultivation. At habang pinagmamasdan ni Shu ang nakatayo na si Black Dragon King ay muli itong nagsabi na itong tungaw na ito ay naisakupin ng buong Huxley Estate, kaya nababahala siya na baka hindi ordinaryo ang nilalang na ito. Samantala napansin naman ng tungaw na tahimik si Shu Han, kaya muli itong nagyabang at sinabi nito na buhay pa daw pala si Shu Han at nagsabi ito na umatake na daw ito patungo sa kanya. Makikita naman natin ang isang makulay na aura sa palad ng tungaw. Ilang sandali lang ay biglang lumaki ang aura sa kamay nito at nagsabi ito kay Shu Han ang titingnan daw nito kung makakaligtas pa daw kaya ito sa kanyang pangalawang pag-atake. Pinunasan naman ni Shu Han ang dugo sa kanyang labi at nagsabi ito na kung ayan na daw ba lahat ang lakas nito. Naging seryoso naman si Shu Han na sinabihan si Black Dragon King na gawin na daw nito ang lahat nitong best. May pangungutya pa na sinabi ni Shu Han na kung hindi siya nito mapatay sa susunod nitong atake ay tinitiyak niya na ang King of Demon Race ay talagang isang mahinang nilalang. Sa mga sinabi ni Shu Han ay nagalit ng tuluyan ang tungaw, at pasigaw na ito na sinabihan si Shu Han na ang lakas daw ng loob nito na maliitin siya ng ating bida. Ngumiti naman ng bahagya si Shu Han at sinabihan niya si tungaw na lumapit na daw ito sa kanya at patayin na siya nito kung kaya nitong gawin sa kanya. Dahil sa mga narinig ni Liang Con ay bamulong ito kay Shu Han na kumalma lang ito, dahil kayang-kaya kapatayin ng tungaw na yan. Ngunit nagtanong ito kung may naiisip daw ba itong plano. Seryoso naman na inutusan ni Shu Han si Liang Con na inisin daw nito si tungaw. Nagtaka naman na nagtanong si Liang Con kung tama ang kanyang pandinig na inisin itong si tungaw. Kaya kaagad na din itong sumang-ayon at gagawin daw nito kung yan ang nais ng kanyang kaibigan. Batid din naman natin lahat na ang tunay na kapangyarihan ni Liang Con ay ang manginis at mangasar. Balik tayo sa kwento, sinunod naman kaagad ni Liang Con ang utos ni Shu Han, kaya sinigawan niya itong si Black Dragon King na isang basurang dragon, hinamon pa ni Liang Con na puntahan daw siya nito kung kaya daw siya nitong patayin. Muli pa itong nangasar na kung hindi daw ni Black Dragon King magawa na mapatay siya sa isang pag-atake ay matatawag niya itong basura. Isang basurang walang-walang silb at dapat itapon. Sa mga narinig ni tungaw ay nagulantang ito sa gulat, at galit na galit ito dahil isang pirasong langgam daw ang naglakas ng loob na pagsigawan siya ng ganito. Kaya muli itong itinaas ang kanyang kamay na nagsusumigaw na tutuperin daw nito ang death wish ni Liang Con pati ba din ang iba pa nitong mga kasamahan. Makikita naman natin na tila lumakas pa lalo ang aura sa kanyang kamay na hudyat na galit na ito at gustong manakit. Maya-maya pa ay kumapal pa lalo ang aura na kulay pula at nagsusumigaw ang tungaw na mamatay na daw silang lahat. Dahil sa True Treasures na Blood Sea ay lalong nanghihina ang mga tao sa loob dahil mabilis nang hinihigop ang kanilang mga dugo at enerhiya patungo kay tungaw. Kaya halos nakadapa na ang lahat sa sakit nilang nararamdaman at umaalingaw-ngaw ang sigawan sa kapaligiran. Samantala kaagad nang umatake ang tungaw,
At ating makikita na unang kinuha nito si Meng Keir na pinuluputan ito ng kanyang itim na aura, ganun din ang nangyari kay Lu Yanzi kaya wala na din nagawa ang dalawang dilag. Sumigaw naman itong tungaw na ang dalawang dilag daw ay nasa kanya na ngayon, kaya ang mga natitira ng ibang tao ay kanya itong papatayin. Nakita naman ni Master Meng ang ginawa ng tungaw sa kanyang anak kaya nabahala itong sumigaw at tinawag nito ang pangalan ng kanyang anak. Maging si Li Keishan ay galit na galit itong sumigaw at binalaan niya si tungaw na huwag itong maging kampante dahil alam naman nito na naririto pa siya. Nakangiti namang sumagot si tungaw at hinamon niya si Li Keishan na pumasok daw ito sa loob ng True Treasures at patayin daw siya nito. Seryoso naman na nagsabi si Li Keishan na susundin nito ang kanyang kahilingan. Kaya ilang sandali lang ay mabilis na itong tumalon paitaas. Maya-maya pa ay gumawa na itong si Li Keishan ng isang malakas na pag-atake na tinawag nitong Feryuan Spirit Lives the Body. Nagliwanag naman ang buong katawan ni Li Keishan at may isang hugis espada na kulay asul ang nasa kanyang gitna. Nakita naman ni Master Meng ang ginagawa ni Li Keishan, kaya makikita natin na pinagpawisan itong nag-aalala dahil sa binabalak na gawin ni Li Keishan. Maging si Shu Han ay nabahala dahil kung magpatuloy itinayo tinitiyak niya na si Black Dragon King at si Li Keishan ay namamatay ng sabay. Maya-maya pa ay lumingon na ito sa kanyang mga kasamahan na sina Liang Con, Silverwing Mars at si Ox King Hercules. Seryoso nitong inutusan ang tatlo na tulungan daw siya nila na ma-activate ang 5-element star array. At kasabay nito ay umilo ang kamay ni Shu Han upang tawagin ang array. Ilang sandali lang ay nagawa na nito ang array na agad din naman pumasok ang tatlo sa loob ng array. Pinagpawisan naman na nagsabi si Silverwing Mars kay Shu Han na kailangan pa nila ng 2 tao para makomplito ang kanilang isasagawang array. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay mabilis nang pumasok sa loob ng array si Kwang Rui at nagsabi na naririto daw siya. Nakita naman ni Liang Con si Green Tooth, kaya sinigawan niya ito na huwag na daw ito tumayo pa at pumasok na ito sa loob ng array. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa si Green Tooth at kaagad din itong pumasok sa loob ng array. Ngunit habang papasok ito ay nagsabi ito na ginagawa lang nila ito na magsama-sama sa iisang array para lang makatulong sila sa mga tao. Dagdag pa nito na ayaw niya kasing makatanggap mga utos kahit kanino paman. Samantala napunta ang eksena kay tungaw na pinagtatawanan nito si Li Keishan, dahil kung ang Yuan Spirit nito ang gagamitin upang sirain lang ang kanyang True Treasures ay isa itong malaking pagkakamali. Dagdag pa nito na sa skill na yan ay hindi nito masasaktan ang mga tao sa loob ng kulungan, ngunit ang kapalit naman nito ay masisira ang soul power nito at magiging dahilan pa ito ng kanyang kamatayan. Kaya tinanong pa ng tungawen ang seryosong si Li Keishan kung sapat daw ba na gamitin nito ang skill na yan. Hindi naman pinansin ni Li Keishan ang mga babala ni tungaw dahil binitiwan na nito ang kanyang atake na tinatawag nitong Soul Power Little Sword. Mabilis naman na bumulusok ang atake patungo sa kulungan na True Treasures. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa paligid sanhi ng malakas na pagtama ng atake ni Li Keishan sa True Treasures na Blood Sea. Samantala nang makita natin ang damage ng True Treasures ay isa lang maliit na bitik ang nagawa sa atake ni Li Keishan. Dahil soul power ang ginamit ni Li Keishan ay tila napasuka ito ng dugo. Nakita naman ng tungaw ang kalagayan ni Li Keishan kaya kinutya niya ito at nakangiti na sinabihan na isang hangal daw itong si Li Keishan at mamatay na daw ito. Ilang sandali pa ay muling tinaas nito ang kanyang 2 kamay, at kaagad nang lumakas ang paglabas ng mga dugo at enerhiya sa mga katawan ng mga kawawang tao na nahihirapan sa sakit na kanilang nadarama. Ang ibang tao ay halos nawala na ng malay at ang iba naman ay hindi na makapagsalita dahil sa mahina na ang kanilang mga katawang lupa. Ang eksena naman ay napupunta sa palako ni Shu Han na nagliliwanag at nagsusumigaw pa ang ating bida ng 5-element star array. Ilang sandali pa ay binanggit na ni Shu Han ang Whale Engravings, dahil dito ay may mabilis ng hinihigop ng array ang malakas na spiritual energy na nanggagaling sa True Treasures. Nakita naman ni Master Meng ang pinaggagawa ng ating bida kaya nabahala ito kay Shu Han, hindi daw ba nag-iisip si Shu Han? Dahil kung patuloy nitong higupin ang spiritual energy ay tiyak siya na sisibog ito kalaunan. Samantala si Shu Han naman ay seryoso lang ito na hawak ang palakol paitaas na patuloy sa pag-absorb ng spiritual energy. Sumagi sa kanyang isipan na ang grade ng kanyang Hongming Hatchet ay mababa kumpara sa grade ng True Treasures na ito.
Dagdag pa nito na sa pamamagitan ng paghigop sa kapangyarihan ni Black Dragon ay tinitiyak niya na nababagay ito sa kanyang maliit na palakol. Si Li Keishan naman ay persigido itong wasakin ng True Treasures, kaya isang atake muli ang pinakawalan nito patungo sa treasures ni Tungao. Tumamal na muli ito sa kulungan kung saan ay tila tumagos na sa loob ng bahagya ang ginawa na atake ni Li Keishan. Ngunit ang kapalit naman sa atake na iyon ay ang panghihina ni Li Keishan at muli itong mapaluhod at napasuka ng dugo dahil sa atake na iyon. Nakita naman ng Tungao ang kalagayan ni Li Keishan, kaya binalaan niya ito at nagsabi na sa susunod nitong pag-atake ay tuluyan itong mapipinsala at pwede pa nitong ikamete. Maangas lang na tumindig si Li Keishan at nagsabi na ibibigay niya ang kanyang sariling buhay para lang mailigtas nito ang mga tao. Maya-maya pa ay agad na itong umatake muli patungo sa kulungan. Nakita naman ni Shu Han ang isang atake ni Li Keishan, kaya nabahala itong nagsabi na kailangan niya itong mapigilan bago mapahamak at bawian ng buhay si Li Keishan. Kaya kaagad na itong tumalon paitaas at nagsusumigaw na wawasakin niya daw ang kulungan na ito gamit ang kanyang Hongmeng hatchet. Napansin naman ni Black Dragon King ang ginawa ni Shu Han kaya nagsabi ito na ang maliit daw na langgam ay nagsumikap para sa kanyang buhay. Nakangiti pa itong nagsabi na ang mga tao daw ay mga stubborn dahil batid na nila ang kanilang kamatayan ngunit gumagawa pa rin ang mga ito ng pagsusumikap para sa kanilang mga buhay. Samantala si Shu Han naman ay malakas nitong hinampas ang kulungan gamit ang kanyang palakol. Makikita naman natin ang pinsala na nagawa ni Shu Han dahil tila nagkalamat ang kulungan ng tamaan ito ng palakol. At sa hindi inaasahang pangyayari ay nagawa ni Shu Han makalabas sa True Treasures gamit lang ang paggamit ng kanyang palakol. Nagulantang naman ang Tungao dahil hindi ito makapaniwala na ang True Treasures ay nasira ito ni Shu Han. Samantala si Shu Han ay kaagad itong nagtungo kay Li Keishan at pinapahinto nito ang kanyang pag-atake. Dahil dito ay pinagpapawisan na sumigaw itong si Li Keishan ng stop. Kaya ganun din ang nangyari sa kanyang atake ay kusa din itong huminto sa pagsugod. Muli pang nagsalita si Shu Han kay Li Keishan na magtungo na daw ito sa loob para iligtas nito ang lahat. Kaagad naman pinabalik ni Li Keishan ang kanyang ginawang espada kanina, at lumingon ito kay Shu Han na sumang-ayon sa sinabi nito. Ilang sandali lang ay mabilis na din pumasok si Li Keishan sa loob ng kulungan. Nakita naman ito ni Mr. Meng kaya nagsabi ito na siya din daw ay papasok sa loob. Kaya mabilis na din itong sumunod kay Li Keishan patungo sa loob at galit itong binalaan si Black Dragon King na pagpira-piresuhin niya daw ito sa loob. Ngunit si Shu Han naman ay umangat pa ito patungo sa tuktok ng True Treasures. At habang pinagmamasdan ni Shu Han ang kanyang palakol ay nagsabi ito na pagkakataon niya na para i-absorb ang True Treasures na ito. Dagdag pa nito na ang essence ng True Treasures ay pwedeng ma-absorb ng kanyang Hongmeng hatchet. Pinaliwanag pa nito na ang mga high-level na weapon ay may mga sariling espiritu, kaya ang mga mahahalagang sandata ay ang mga high-level na weapon dahil pwede nitong utusan ang mga ganitong sandata. Naghanda naman si Shu Han ng isang skill na kung tawagin ay ang kanyang Heavenly Body Technique. Sinabi nito na ito daw ang perpektong pagkakataon para pagsanayan ang True Treasures na ito. Samantala ang eksena ay napunta sa dalawang galit na si Li Keishan at Mr. Meng at sabay pa silang sigaw na mamatay na daw itong si Black Dragon King. Kaya sabay na ang dalawa na umatake patungo sa Tungao dahilan para napaatras ito dahil sa lakas ng ibinigay na pasalubong ng dalawa sa kanya. Naging seryoso naman itong si Tungao at binalaan nito ang dalawa na hindi daw siya natatakot sa kanilang dalawa. Kaya mabilis na nitong inangat ang kanyang dalawang kamay at muling nagsabi na flood the world. Dahil sa mga sinabi ng Tungao ay kaagad nagkakaroon ng mataas na tubig sa paligid at sa laki nito ay nanliit ang True Treasure sa gitna. Nabahala naman si Li Keishan sa plano ng Tungao, dahil balak daw ata na bawain ang buong city ng Tungao na ito. Maya-maya pa ay mabilis na nitong sinabihan si Master Meng na puntahan daw nito ang malaking bug zone ng tubig, at siya naman daw ang haharap kay Black Dragon King. Mabilis naman na sinang-ayunan ni Mr. Meng. Samantala si Shu Han naman ay patuloy pa rin ang pag-absorb niya sa True Treasures gamit ang kanyang Hongmeng hatchet. Dito ay makikita natin na unti-unti na itong natutunaw at halos nabalutan na ito ng kulay dilaw na aura. Kaya habang pinagmamasdan ni Shu Han ay nagsabi sa kanyang isipan na ilang minuto na lang ay tuluyan na din ma-absorb ng Hongmeng hatchet ang True Treasures na ito.
Ilang sandali pa ay may isang kulay na lila na enerhiya ang lumabas galing sa ilalim ng luma na nagtungo kay Shu Han. Napansin naman kaagad ito ni Shu Han kay sinalun niya ito gamit ang kanyang katawan, at sa kanyang isipan ay nasasabi siya na ang true treasures na ito ay talagang ibinaon sa kailaliman ng lupa. Kaya sa kanyang palagay na ang true treasures na ito ay nakabaon na ng mahabang panahon at pinaghandaan talaga. Pinagmamasdan naman ni Shu Han si Tungaw sa ibaba, muli itong nagsabi na ang lahat ng ito ay tinitiyak niya na pinagplanuhan ito ni Black Dragon King ng matagal na panahon. Kaya nagtanong si Shu Han sa kanyang isipan na kung talaga bang ang nais ng Tungaw na ito ay patayin ang mga genius na estudyante. Napunta ang eksena sa harapan ng malaking tubig at may mga nilalang na nakatayo, at isa sa mga ito ang nag-utos sa kanyang mga kasamahan na sumama daw ito sa kanya para gumawa ng malaking harang. Si Master Meng pala ang nag-utos, at seryoso pa itong nagsabi na kailangan nilang maprotektahan ang buong lungsod. Ilang sandali lang ay makikita natin na may malaking lupa na biglang bumulusok paitaas at hinarangan ang malaking bugzo ng tubig. Dahil sa harang ay matagumpay na maprotektahan ang buong lungsod pati na ang mga estudyante na nasa loob pa rin ng kulungan. Maya-maya pa ay lumingon na itong si Master Meng at sinigawan na ang lahat ng mga estudyante na umatras na silang lahat ngayon din. Muli pa itong seryosong nagsalita na ang laban na ito ay hindi nila kailangan makipagtulungan sa kanila dahil mapanganib ang sitwasyon ngayon. Dahil sa utos ni Master Meng ay mabilis nang nagpulasan ang mga estudyante palabas sa True Treasures, ating makikita na unti-unti na rin nawawala at halos kakaunti na lang ang natitira dito. Pati ang tipaklong na si Long San ay hindi na nag-atubiling umalis bitbit ang bata. Pero si Green Tooth ay hindi ito umalis, bagkus ay nagreklamo ito at nagsabi na bakit daw si Shu Han ay pwedeng mag-contribute sa battle na ito. Dagdag pa nito na isa din daw siya na nagpartisipasyon dito sa array na gawa niya. Samantala habang nagreklamo itong kuyukot na si Green Tooth ay hindi naman nagsalita sina Liang Con at seryoso lang ang mga ito na pinagmamasdan ang pagmumuka ng kuyukot na ito. Ilang sandali pa ay kaagad nang tinapik ni Ox King Hercules ang kuyukot na si Green Tooth at sinabihan niya ito na kung nais daw ba nito makapag-contribute sa battle na ito habang naririto si Shu Han. Muli pa niya itong sinabihan na masyado daw itong nag-overthinking. Isang malaking question mark naman ang nasa ibabaw ng ulo ni Green Tooth na tila wala itong masabi. Maging ang bida-bida na si Liang Con ay tinapik din nito ang kabilang balikat ni Green Tooth at nakangiti na nagsabi, "Yang managamit na din daw nila ang mga salita mo, kaya ikaw naman ang gagamit niyan ngayon." Ilang sandali lang ay iniwan ni Liang Con at Ox King Hercules ang natulala na si Green Tooth at tila binagsakan ito ng katotohanan na talagang wala itong bilang kung naririto ang ating bida. Ang eksena ay napunta sa pagmumuka ng Tungaw na may nginunguya na isang kamao na kung ating mapapansin ay tila mapait ata ang lasa dahil sa ekspresyon nito. Kaya tumilapo na ito papalayo kay Li Kaishan at sumabog pa ang pinagbagsakan nito dahil sa lakas ng tama nito. Samantala galit naman si Li Kaishan at pinagsabihan niya si Tungaw na ang lakas daw nagloob nitong gumawa ng gulo sa mismong Imperial City. Dagdag pa nito na kung ang magiging reckless daw ba nito ay nagpahiwatig na sawa na ba itong mabuhay. Ang Tungaw naman na si Black Dragon King ay seryoso lang itong pinangmamasdan si Li Kaishan at habang nagpunas ito ng dugo sa kanyang bibig, ay nagsabi ito sa kanyang isipan na kailangan na niya mapabilis ang lahat dahil kung mayroon pang mas mataas na level ang magpunta dito ngayon ay tiyak na siya na dito na siya matatapos. Ang eksena ay napupunta sa True Treasures na tuluyan ng na-absurd at nawala na ang mga rehas nito. Kaya sumigaw na si Shu Han at pinababalik nito ang kanyang Hongmeng Hatchet. At habang mabilis din naman na bumalik ang Hongmeng Hatchet kay Shu Han at sinalo niya ito gamit ang kanyang katawan upang ma-absurd ito. At sa isipan ni Shu Han na ang Hongmeng Hatchet niya ay hindi maaaring mag-upgrade ngayon dito para maiwasan niya na din ang magiging sanhi ng gulo. Dahil dito ay makikita natin na pati ang lila na aura na galing sa ilalim ng lupa ay tuluyan na din itong naglahuhudyat na wala nang natitira pa na mga demonic aura. Kaya nang makita ito ni Shu Han ay nakangiti itong nagsabi na talagang tuluyan na daw na absurd ang lahat ng True Treasures. Dahil dito ay sumigaw na si Shu Han ng Holy Heaven Skill at may ika-11 level ng Small Realm. Dahil dito ay lumabas ang malakas na kulay dilaw na aura sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Shu Han dahil sa lakas ng aura ay napunit ang kanyang damit. Pinagpawisan na si Shu Han sa lakas ng puwersa,
ngunit hindi pa ito nagtatapos dahil muling umakyat ang level ng Small Realm sa ika-20. Nagtuloy-tuloy pa ito sa ika-13 na level, at tumuloy pa ito sa ika-14 na level at tuluyan nang nawasak ang suot ni Shuhan dahil sa palakas na enerhiya. Maya-maya pa ay tuluyan ng sumabog ang buong damit nito at lumabas na ang katakot-takot na enerhiya dahil umabot na sa ika-15 na level ang Small Realm nito. At nang matapos na ang matagumpay na pag-level ni Shuhan ay nakangiti itong pinagmamasdan ang kanyang mga kamay dahil tumaas ng 5 level ang kanyang Small Realm sa pag-absorb niya sa True Treasures ni Tungaw. Nakita naman ng mga estudyante ang pinaggagawa ni Shuhan kaya hindi maiwasan na magtanong sila kung ano daw kaya ang pinaggagawa ng ating bida. May nagsabi na estudyante na tila ay nag-posing daw ito. O hindi naman daw kaya ay nag-exercise lang ito. Narinig naman ni Liang Con ang mga katanungan ng mga tipaklong, kaya nagsabi ito na isang mga grupo ng mga hangal ang mga ito. Dagdag pa nito na papaano kaya nila makikita ang pagiging genius ni Shuhan.